Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 631. Hindi sinasadyang natapakan ni Sofia ang isang maliit na hukay sa buhangin, kaya nagulat siya at hindi napigil ang mapasigaw ng malakas. Tiningnan ni Arthur ang payat at nakabibighani na batang babae sa ilalim ng madilim na mga ilaw, at nakita niya na para itong isang maliit na pixie sa kanyang mahabang buhok na lumilipad sa hangin. Ang kanyang masikip na damit ay nagpatingkad sa kanyang slim figure, at ang kanyang pagtawa ay pambihirang malutong at malambing. Para lang siyang mapaglarong bata. Nakatayo siya sa ilalim ng rehas at nababalot ng dilim. Ang mahahabang pilik mata nito ay nakatikip sa malalim na titig sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagtingin niya kay Sofia ay medyo bihira sa kanyang mukha, at siya ay ganap na nakatutok sa kanya. Bihira lang ang mga babaeng nakakahawak ng atensyon niya ng matagal. Higit pa rito, kinukutya niya ang pag-aaksaya ng kanyang oras at pagsisikap sa sinumang babae. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng ito dito ay parang naspell sa kanya at nag-trigger ng kakaiba sa loob niya. Sa sandaling napagtanto niya na matagal na siyang nakatitig sa kanya, ang kanyang pangkalahatang pagpapahalaga sa sarili ay humadlang sa kanya na nagpapatuloy sa paraan. Tumalikod siya at nagpas siyang bumalik muna. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may malakas na sigaw mula sa kanyang likuran, "Ah!" Biglang pumasok ang tubig, at si Sofia, na naglalakad malapit sa dalampasigan, ay tinangay ng malalaking alon sa dagat. Sofia! Agad na sumugod si Arthur papunta sa dalampasigan, at buong lakas siyang tumakbo papunta sa dalagang nahihirapan sa dagat. "Iunat mo ang iyong kamay sa akin." Nag-aalalang sigaw ni Arthur sa kanya. Mabilis niyang iniunat ang kamay niya at hinawakan ang kamay niya. Kaagad, naramdaman niya ang isang malaking puwersang humihila sa kanya palabas ng dagat. Sa parehong sandali, may isa pang malaking alon na bumukol at itinulak siya pasulong. Naramdaman niya ang lakas at diretsyong itinulak sa mga bisig ni Arthur. Ang malakas na puwersa ay naging dahilan upang siya ay matisod at itulak si Arthur sa lupa habang siya ay napunta sa ibabaw niya. Umahan ang tubig dagat at paulit-ulit na tinamaan ang dalawa. Sa kabutihang palad, ang panganib ay naiwasan, ngunit ang lalaking ito, na kadalasang maingat sa kalinisan, ay kalahating basa na ngayon sa tubig dagat at nababalot ng buhangin. Ang kanyang makapal, masarap na maitim na buhok ay sinalubong din ng parehong kapalaran. Tulad ng para kay Sofia, siya ay nasa katulad na estado. Basang-basa siya mula sa leeg pababa at basang-basa ang damit niya. Nababalot siya ng buhangin at ang mahaba niyang buhok ay tumutulo ng tubig. Higit pa rito, upang idagdag sa kanyang naguguluhan na sitwasyon, napagtanto niya na pinipilit niya siya sa sandaling iyon. "Idiot ka ba?" Galit na kinurot siya ni Arthur dahil hindi niya namalayan na delikado sa gabi habang papasok ang tubig. "I'm sorry," namula ang mukha ni Sofia, at napagtanto niyang tama siya. "Hanggang kailan ka magpapatuloy na kakapit sa akin?" Napabuntong hininga si Arthur, mukhang medyo nagbitiw. Dali-dali siyang bumangon mula sa kanyang pagkakaupo sa ibabaw niya, at medyo magiliw niyang iniunat ang kanyang kamay upang tulungan siyang makatayo. Sobrang sama ng loob niya nang makitang basa ang mamahaling kamiseta nito. Para naman kay Arthur, nakita niya ang pagkabasa ng kanyang kamisete sa balat niya nang bumangon siya sa lupa, kaya agad niyang hinubad ang botones ng kanyang kamisete gamit ang kanyang mga daliri. Samantala, si Sofia ay abala sa pagpitik ng buhangin sa kanyang katawan, at pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Ay nako, bakit niya hinubad ang sando niya? Sa isang sulyap, ang kanyang perpektong figure ay ganap na ipinakita sa ilalim ng pag-iilaw ng ilaw ng kalye sa gilid. Ang balat ng kanyang katawan ay kasing putla ng balat sa kanyang mukha, at para siyang perpektong eskultura na nakatayo doon. Ang kanyang clavicle ay kitang-kita, at ang hugis ng kanyang leeg ay perpekto. At saka, kapansin-pansin ang kanyang pectoral muscles at ang kanyang abs. Ang kanyang makintab na leather belt ay kumikinang sa kanyang itim na pantalon, at si Sofia ay namangha. Kung ano ang nasa harapan niya. Ito ang pinaka-perpektong figure ng lalaki na nakita niya. Tapos ka na bang tumingin? Hinawakan ni Arthur ang basang sando at nanatiling nakatingin sa babaeng walang kurap na nakatitig sa kanya.
Kaya naman napagtanto niya kung gaano katagal ang mga mata nito sa katawan niya. Mabilis itong tumalikod at nakatalikod sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ang dulo pa lang ng tenga niya ang namula agad. Bahagyang kumunot ang noo niya at nauna na siyang bumalik sa villa. Samantalang si Sofia, mabilis siyang hinabol at dumapo muli ang mga mata sa likod nito. Maganda ang pangangatawan niya at perpektong nabuo ang kanyang mga kalamnan sa likod. Mayroon siyang perpektong figure na mukhang napakalakas. Habang umuusad siya sa kanyang payat at mahabang binti, hindi lang nakita sa isang profesional na modelo ang kanyang ipinakitang gilas. Namula siya ng maliwanag na pula nang makita iyon, and she thought, hindi ko pa naranasan na maglakad sa tabing dagat ng gabing may kasamang lalaki. Bumalik sila sa villa at mabilis na bumalik sa kani-kanilang mga kwarto para maligo. Napagdesisyonan niya na mula ngayon, manatili na siya sa loob ng villa para maiwasan ang gulo para sa kanya. Kabanata 632. Gabi na sa daungan at may iba pang bisitang dumarating. May isang batang babae na lumabas ng cabin, at siya ay mukhang 25 taong gulang. Siya ay kaakit-akit, medyo kaakit-akit, napakaganda, at kumilos din siya ng magiliw. May isang lalaki sa edad na 50 taong gulang na naghihintay sa kanyang pagdating habang nakangiti ito at binati siya, "Tatay. Sa wakas nakabalik ka na. Halika at titignan kitang mabuti." Pinagmasdan siya ng lalaki mula itaas hanggang ibaba na may ngiti sa labi. "Naging mas maganda ka kaysa dati. Ang bilis ng panahon. Hindi ko pa nakikilala si Elliot sa nakalipas na mga taon, at hindi ako makapaniwala na ang una naming pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon ay sa kanyang kasal." Bahagyang nanlumo ang wika ng dalaga. "Dapat kang pumunta at batiin ang mangyayari na batang may bahay ng Presgrave family." Mahinahong wika ng matanda. Anong klaseng babae siya? As of now, hindi pa kami masyadong familiar sa kanya. Ang tanging alam lang ay siya lang ang kandidato para sa posisyon ng young mistress ng pamilya na may seal of approval mula sa matandang ginang. Ang nanay niya ang gumawa ng pagkakataong ito para sa kanya. Nagsalita ang matanda na may malalim na tingin sa mga mata. Kaya kung hindi ang kanyang ina na nag-alay ng kanyang buhay para iligtas si Old Madam Presgrave, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maging batang may bahay ng pamilya, ha? Nagsilang siya ng isang anak na lalaki kay Elliot 5 taon na ang nakalilipas. From the look of things, hindi siya babae para basta-basta. 25 years old na siya, kaya halos kasing edad ko lang siya. Baka maging best friends tayo. Nakatagilid ang tingin ng matanda sa kanyang anak. Samantala, nakatitig din ito sa kanya, at tila tahimik silang nag-uusap tungkol sa isang bagay na kailangang ilihim. "Huwag mo akong pababayaan sa hinaharap." Tinapik siya nito sa mga balikat. "Siguradong hindi kita pababayaan." Kumpiyansa siyang nagsalita at mariing tumanggo. Kasunod nito, ipinakita niya ang isang masakit na ngiti. "Ito ay napakaraming taon. Iniisip ko kung naaalala ako ni Elliot. Maglaan ng ilang oras bukas para makilala siya at kamustahin." Ang kalangitan sa gabi ay napakadilim noon, at ang buong isla ay bumaba sa katahimikan. Kinaumagahan, tumama ang sinag ng sikat ng araw sa puting bedsheets, at yamakap si Anastasia sa mga bisig ng kanyang asawa at gustong matulog. Gayunpaman, nag-organisa si Harriet ng isang tea party sa alas 10, kaya kinailangan itong dumalo ni Anastasia. Kinailangan ni Anastasia na magbihis at mag-makeup para sa kaganapan, kaya mangangailangan din iyon ng ilang oras. Gayunpaman, hindi kumilos si Elliot noong nakaraang gabi, kaya hindi siya masyadong nakatulog. Hinalikan siya ni Elliot sa noo na may simpatiya. "Matulog ka pa. Ipapaliwanag ko kay Lola ang tungkol sa tea party." "Paano mo ipapaliwanag ang mga bagay-bagay?" Inalalayan ni Anastasia ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nakangiting tanong. "Basta sasabihin ko sa kanya na ako ang naging dahilan ng pagka-late mo ng gising, natural na maiintindihan niya ang sitwasyon. Hindi kanya masisisi." Si Elliot ay may masamang ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita siya. Inabot ni Anastasia at tinakpan ng kamay niya ang labi niya. "Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Mapapahiya ako sa publiko kung talagang sinabi mo iyon." Hinawakan niya ang kamay niya at hinalikan ang likod nito. "Okay. May natitira ka pang oras, kaya matulog ka na." Noon, wala nang matulog si Anastasia, kaya nagpasya siyang umidlip mamaya sa hapon.
Nakayakap siya sa kanya at ang maitim niyang mga mata ay malambing at mapagmahal. Tila hinahangaan niya ang isang perpektong piraso ng sining sa ilalim ng sinag ng madaling araw. Napaka-seductive sa kanya ng magulo nitong buhok, at hindi niya maiwasang mabigani sa kanya. Tinitigan din siya nito nang nakatagilid ang ulo, at inabot niya ito para haplasan ang pisngi nito habang magiliw na hinalikan ang noo nito. Oras na para gumising, mahal. Gayunpaman, hinayla siya ni Elliot pabalik sa kanyang mga bisig. Hayaan mo akong ipagpatuloy ang pagyakap sa iyo ng mas matagal. Sa pagkakataong iyon, walang ibang nagawa si Anastasia kundi ang tahimik na ilagay ang ulo sa dibdib nito habang pinakikinggan ang tibok ng puso nito. Nagbasa-basa sila sa araw ng umaga at nasiyahan sa sandaling ito ng kapayapaang magkasama. Bandang 10:00 ng umaga ay handa na ang tea party. Ang mga babaeng miyembro ng extended Presgrave family ay dumating bago ang nakatakdang oras. Lahat sila ay nakasuot ng pangsyam, at sila ay nag-uusap ng maayos. Maislan at maayos ang makeup ni Anastasia. Nakasuot siya ng eleganteng earth tone na maxi dress na nakakoif ang buhok, at may bitbit siyang maliit na bag. Nanatili si Adriglana habang sabay silang naglalakad palabas ng villa. Umalis din si Elliot para hanapin si Jared. Binalak niyang ilabas si Jared sa dagat ngayon dahil nangako siya kay Jared na sasamahan siya sa panginginig sa malalim na dagat. Inanyayahan din ni Elliot sina Nigel at Arthur. Inimbitahan din ang ilan pang mga nakababatang lalaki ng Presgrave extended family. Handa na siyang mag-relax at mag-enjoy sa sarili. Naglakad si Elliot papunta sa villa na tinutuluyan ni Jared habang nakikinig sa ulat ng Human Relations Manager tungkol sa sitwasyon sa kanila ng mga bisita. Biglang may mahinang boses ng babae na umalangaw-ngaw, Elliot. Kabanata 633. Inangat ni Elliot ang kanyang ulo at lumingon sa direksyon ng boses. May nakikitang ngiti sa kanyang mga mata habang nagsasalita, Lorelai, bumalik ka na. Si Lorelai ay isa sa mga kasama ni Elliot noong bata pa sila, at sabay silang lumaki. Hindi ako makapaniwala na nakikilala mo ako. Sobrang saya ko dito. Akala ko hindi mo na ako maaalala dahil lumaki na ako at nagbago na ang itsura ko. Lumakad si Lorelai mula sa maliit na daanan sa tabi ng kagubatan, at inabot niya upang ayusin ang kanyang kulot, mahabang buhok, na lumilipad sa simoy ng hangin. Congratulations sa iyong kasal. Masayang-masaya akong makita kang bumalik dito para sa aking kasal. Nakangiting tumango si Elliot. Gusto kong makilala ang iyong asawa, ang mangyayari na batang may bahay ng pamilya. Bakas sa mga mata niya ang paghanga habang nagsasalita. Magugustuhan mo siya. Pagkatapos sabihin iyon ni Elliot, bumaling siya sa Human Relations Manager at sinabing, pwede ka na munang humarap sa trabaho mo. Hindi napigilan ni Lorelai na banggitin muli, Elliot, 12 taon na tayong hindi nagkikita, di ba? Wala ka man lang pinagbago sa paningin ko, gwapo ka pa rin at kaakit-akit gaya ng dati. Malaki ang pinagbago mo. Ang kulot na batang babae noon ay isa na ngayong magandang dalaga. Si Elliot ay lubos na nasiyahan. Binabati kita, Elliot, sa pagkakaroon ng napakagandang asawa at isang kaibig-ibig na anak. Balita ko Jared pala ang pangalan niya. Nakangiting tanong niya. Oo, Jared ang pangalan niya, at 5 taong gulang siya. Ikinagagalak kong makilala ang iyong anak. Nabalitaan ko na siya ang eksaktong replika ng batang ikaw. Dapat kong sabihin, nagkaroon ako ng malalim na impresyon sa iyo noong bata ka pa. Lumawak ang ngiti ni Lorelai. Sa malapit, si Katrina ay namamasyal, at lumakad siya sa dalawa. Nakita niya mula sa malayo na naglalakad si Elliot kasama ang isang nakaistilong dalaga. Napansin niyang puno sila ng ngiti habang nagkukwentuhan, at hindi niya naiwasang magselos. Gayunpaman, kasabay nito, ipinakita niya ang isang mapanoksong ngiti sa kanyang mukha. Alam ba ni Anastasia na ang kanyang asawa ay kasalukuyang masaya na nakikipag-chat sa ibang babae? Inilabas ni Katrina ang kanyang cellphone at lumapit upang palihim na kunan sila ng litrato. Kasunod nito, nakita niyang tumingin ang dalaga nang umalis si Elliot. Ang babaeng iyon ay nanatili sa parehong lugar sa loob ng ilang oras bago tuluyang binawi ang kanyang tingin, at malinaw na may pananabik na tingin sa kanyang mga mata. Hindi pa nga napangasawa ni Anastasia si Elliot, pero nakikipaglandian sa ibang babae ang kanyang asawa.
Ang layunin ni Katrina ay ipakita ang video na ito kay Anastasia at pagkatapos ay tingnang mabuti ang ekspresyon ni Anastasia. Ginanap ang tea party sa isang napakamarangyang at pinalamutian ng eleganteng courtyard. May mga mahahabang kristal na tabletop na puno ng masasarap na merienda at inumin. Tila lahat ng babae sa pinahabang Presgrave family ay dumalo. Umupo si Harriet sa gitna ng silid, at may bakanteng lugar sa tabi niya. Noon lang, pumasok si Anastasia mula sa gilid ng pinto ng hardin. Lahat ng babae ay napalingon sa direksyon niya. Habang papalapit sa kanila si Anastasia, magalang na binati siya ng mga babae, Mrs. Presgrave. Magiliw na tumanggaw si Anastasia bilang pagkilala habang umaakyat siya sa tabi ni Harriet. Inabot ni Harriet at hinawakan ang kamay ni Anastasia para akayin si Anastasia sa upuan sa tabi niya. Mrs. Napakaganda ng bihis ni Presgrave ngayon. Napakaganda niya. Pinuri agad ng isa sa mga babaeng dumalo si Anastasia. Nabalitaan ko na napakatalino ni Mrs. Presgrave. Nakakuha siya ng maraming premyo at mga token ng tagumpay. Oo, tama iyan. Ang kanyang mga obra maestra ay hindi isang kapalaran ngayon. Sa tingin ko, hindi siya dapat magkaroon ng oras para sa trabaho pagkatapos ng kasal. Mula ngayon, ang buong pamilya natin ay pangungunahan ni Mrs. Presgrave. Napansin ni Harriet na ang lahat ay nangungulila kay Anastasia, at inalis niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang mga kamay. Tama na. Pamilya tayo rito, kaya pag-usapan na lang natin ang karaniwang paggamit ng pamilya. Hoy, narinig kong bumalik na si Lorelai. Bakit wala siya dito sa tea party ngayon? Tanong ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na babae sa matikas na suot na babae sa kanyang tapat. Malapit nang dumating si Lorelai. Ang babae ay ang ina ni Lorelai. Nabalitaan ko na napakaraming naabot ni Lorelai habang nasa ibang bansa at mahusay siya sa kanyang larangan. Hindi lamang siya nakakuha ng isang degree, ngunit ang kanyang trabaho ay pangunahin din sa pananalapi. Maganda ang ginawa niya. Masyado kang mabait, isa lang siyang ordinaryong babae. Bahagyang nagulat si Harriet, kaya nagtanong siya, nakabalik na si Lorelai. Medyo matagal ko na siyang hindi nakikita. Siya ay nanatili sa ibang bansa sa nakalipas na 12 taon at hindi na bumalik. Nakakahiya kung hindi siya madalas bumalik para makita ka, Old Madam Presgrave. Guilty na nagsalita si Kendra. Ayos lang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga bata ay mahusay sa kanilang larangan. Pinalis niya ni Harriet sa pamamagitan ng pagkaway. Kabanata 634. Narinig ni Anastasia na nag-uusap sila ng ibang babae, kaya tahimik siyang nakikinig. Naisip niya na ang isang batang babae na pinalaki sa Presgrave family ay tiyak na magiging isang natatanging individual. Matapos mas makilala ni Anastasia ang Presgrave family, napagtanto niya na pinananatili nila ang isang napakahigpit na hierarchy ng pamilya at binigyan sila ng kahalagahan ng edukasyon na natanggap ng kanilang mga anak. Kasabay nito, sa direksyon ng pinto sa gilid, may isang figure na pumasok. Ito ay isang nakaistilong damit at eleganteng babae. Inangat ni Anastasia ang kanyang ulo at napansin niyang napakaganda at matikas ang dalaga. Siya ay kahawig ng isang eleganteng scene. Wow! Malaki na ang pinagbago ni Lorelai. She has become so pretty, bulalas ng isa. Ang Presgrave family ay talagang puno ng kagandahan. Inangat ni Lorelai ang ulo at sinulyapan ang babaeng katabi ni Harriet. Iyon ang babaeng ikakasal na si Elliot, at nakasuot siya ng simpleng damit. Siya ay lumitaw na medyo eleganteng, at ang kanyang masarap na itim na buhok, na nakatayo sa gilid, ay nagpatingkad sa kanyang maselang katangian. Ang kanyang mga mata ay medyo masakit-akit na may malinaw na tingin sa mga ito. Ang babaeng papapangasaway ni Elliot ay talagang napakaganda. Nagkaroon ng problemang pakiramdam na bumalot sa loob ni Lorelai. I'm sorry sa pagiging late. Natapos na sabihin iyon ni Lorelai at tinungo si Harriet. Lola. Lorelai, lumaki ka sa napakagandang babae. Halika at maupo ka sa tabi ko. Nagkataon na may isa pang bakanteng pwesto sa tabi ni Harriet, kaya umupo si Lorelai sa tabi ni Harriet at binati si Anastasia. Ikinagagalak kong makilala ka, Mrs. Presgrave, ako si Lorelai. Nice to meet you, nakangiting bati ni Anastasia kay Lorelai. Tingnan mo sila, with these two beautiful ladies in attendance, we're insignificant next to them, nakangiting sabi ng isa sa mga babae.
Agad na tumawa ang buong silid habang sina Anastasia at Lorelai ay nagpahayag ng mahiyaing mga mukha. Kasunod nito, ang kapaligiran ng silid ay naging mas tense. Habang nagkukwentuhan ang lahat tungkol sa nakaraan, biglang may nag-pipe up. Naaalala ko na close sina Lorelai at Elliot noong mga bata pa sila. Araw-araw niyang sinusundan si Elliot. Magiliw na tugon ni Lorelai, nangyari iyan noong mga bata pa tayo. Hindi ko na masyadong matandaan. Oo, si Lorelai ay medyo mabangis na bata noong siya ay bata pa, dagdag ni Kendra. Biglang nahuli ang babaeng naglabas ng paksa ang sarili habang balisang tumingin sa direksyon ni Anastasia habang itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at awkward na ngumiti, sandali ko lang itong binanggit. Sinubukan agad ni Harriet na pagaanan ang loob. Laging tinuturing ni Elliot si Lorelai bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Masyado siyang malungkot noong bata pa siya. Napagtanto ni Anastasia na sinadyang iwasan ng karamihan ang anumang pagbanggit sa paksang ito dahil dapat silang matakot na ma-overthink niya ang sitwasyon. Mula sa kanyang alaala, ang ama ni Lorelai ay isa sa mga pinalawak na inapo ng angkan ng Presgrave family, at sila ay isang pamilyang may kaya. Dahil dito, lohikal, kahit na sina Lorelai at Harriet ay may parehong apelyido, Lorelai ay ganap na walang kaugnayan sa dugo sa linya ni Harriet ng Presgraves. Dahil dito, naging madalas itong paksa. Nabalitaan ko na ang mga bridesmaid sa kasal ay ilan sa mga mas batang babae sa pamilya. Nakakalungkot lang na hindi ako nakabalik sa oras para maging isa sa mga bridesmaid. Agad na binanggit ni Lorelai, medyo nanghihinayang. Ayos lang na hindi on time para maging isa sa mga bridesmaids. Maaari kang sumali kapag oras na para i-pitch ang bridal bouquet. I'm looking forward to attending your wedding celebration next. Inalo niya ni Harriet. Sa puntong iyon, ang lahat ay nagsimulang tumunog, oo. Inaasahan naming lahat na dumalo sa pagdiriwang ng iyong kasal. Noon lang, nagkaroon ng gana si Anastasia na pumunta sa banyo. Agad ding bumangon si Lorelai. Mrs. Presgrave, sasamahan kita. Sure, alis na tayo. Sabay na lumabas sina Anastasia at Lorelai sa direksyon ng palikuran. Napansin noon ni Lorelai na may isang piraso ng dahon na nalaglag sa buhok ni Anastasia, at agad siyang nagboses, Mrs. Presgrave, tumigil sandali, may nalaglag na dahon sa buhok mo. Natigilan si Anastasia sa pagbanggit niyan, at magiliw na inabot ni Lorelai ang dahon sa buhok ni Anastasia. Tapos na, tinanggal ko na yung dahon. Salamat. Si Anastasia ay lubos na nagpapasalamat sa tulong. Bahala ka. Ikaw ang batang may bahay ng buong Presgraves family, kaya nirerespeto ka ng lahat. Ganon din sa akin. Si Lorelai ay tumingin kay Anastasia ng taos-puso. Alam ni Anastasia ang pagsulat ng Presgrave family, at sa una ay lubos siyang nagulat dito, ngunit ngayon ay tinanggap na niya ito ng buo. Kabanata 635. Sana mas magkasundo tayo bilang magkaibigan, sabi ni Anastasia sa kanya. Gusto rin kitang maging kaibigan. Hindi ako sigurado kung bakit, ngunit may pakiramdam ako na magkakatotoo kami kaagad. Pinuri siya ni Lorelai sa kanyang kagandahan, na nagsasabing, napakaganda mo. At ikaw ay kasing ganda mo, sagot ni Anastasia. Ang mga tao ay nagsasabing ang magagandang babae ay may posibilidad na makipag-away sa isa't isa. Sa palagay ko ay hindi tumpak ang pahayag na ito dahil maaari tayong maging mahusay na magkaibigan, sabi ni Lorelai. Oo, bulalas ni Anastasia, tumango bilang pagsang-ayon. Bumalik si Anastasia sa kanyang villa pagkatapos ng tea party. Dinala ni Elliot si Jared sa dagat para mangisda, at hindi na sila babalik hanggang sa hapon. Malaking pagkakataon iyon para matapos niya ang paghahanda para sa kasal. Nang si Anastasia ay naghahanda upang umidlip sa hapon, pumasok si Adriglana at sinabing, Madam, may gustong makipagkita sa iyo na si Katrina. Please invite her in. Anastasia said tapos medyo nagulat. Maya-maya pa ay pumasok na si Katrina sa kanyang sexy attire. Sana hindi kita inistorbo, Anastasia. Magiliw niyang bati at nang mapatingin siya sa marangyang tahanan ni Anastasia ay medyo nakaramdam siya ng inggit. Hindi naman. Nagsaya ka ba sa isla? Kailan ba darating ang kapatid mo? Tanong ni Anastasia. Sinabi niya na darating siya nang hindi lalampas bukas ng umaga. Umupo si Katrina sa sopa at kusang mamulong, wala ba ang asawa mo sa villa? Sumagot si Anastasia,
Lumabas siya sa dagat para mangisda. Nakahinga ng maluwag si Katrina. Mabuti naman. Nang matapos siyang magsalita, kinuha niya ang kanyang telepono at inilabas ang video clip na kinuha niya noong umaga. Anastasia, tingnan mo ito. Ginagawa ko ito para sa iyo. Ang footage na ito ay nakuha ng puro pagkakataon. Kinuha ni Anastasia ang telepono, na nagpakita ng video recording nina Lorelai at Elliot na may magandang pag-uusap. Hindi pa siya nakakita ng isang babaeng nakipag-chat kay Elliot noon. Dahil siya ay isang Presgrave, maaari mong ipagpalagay na siya ay kapatid na babae ni Elliot. Pakidelete ang video clip na ito. Ibinalik niya ang telepono kay Katrina. Isang miyembro ng pamilya ng Presgraves. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto si Katrina, sabi niya, parang pina-overcomplicate ko na ang mga bagay-bagay. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang video clip sa kanyang telepono. Anastasia, kailangan kong magtanong sa iyo, mayroon ba sa mga bisita dito na may apelyido ng Wise? Gusto mo bang ipakilala tayong dalawa? Uwan ko kay Young Master Wise. Siya ang bisita ni Elliot, sagot ni Anastasia sabay iling dahil nasasabi niya ang iniisip ni Katrina. Tila kay Katrina na si Anastasia ay nagtatanim ng sama ng loob at tumangging gumawa ng mga pagpapakilala. She sulked and remarked after that, "He's still holding me responsible for things that happened in the past." Sa mga sitwasyong iyon, talagang hindi ka nababagay na makasama ang aking kapatid. Tapos na akong magkwento ng nakaraan. Nagpapasalamat ako sa iyong kapatid para sa kanyang kabaitan, na lagi kong pahalagahan. Suminsam si Anastasia sa tasa ng tsaa sa pagtatangkang paalisin si Katrina sa silid. Kinuha ni Katrina ang pahiwatig at tumayo. Kung ganoon, titigil na ako sa pang-iistorbo sa iyo. I'm sorry sa nangyaring mali sa nakaraan. Huwag kang humawak ng anuman laban sa akin. Sana kapag naging young mistress ka ng Presgrave family, patuloy mo kaming tulungan. Mabilis na nagbago ang kanyang saloobin sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan para sa kanyang kalamangan. Ako na ang bahala sa kapatid mo sa Borges Jewelry Atelier kung saan siya nagtatrabaho, sagot ni Anastasia, na ipinapakita na susuportahan niya ang kapatid ni Katrina kaysa sa kanya. Kahit nagdamdam pa si Katrina ay wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad kay Anastasia na nakangiti. Kahanga-hanga yan. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kinabukasan. Lumabas siya ng kwarto. Hinawakan ni Anastasia ang tasa sa kanyang palad, ngunit ang kanyang isip ay abala sa video. Sina Elliot at Lorelai ay magkakaibigan noong bata pa sila na lumaki ng magkasama. Nalaman niya mula kay Old Madam Presgrave na pinakamahusay na itago ang kanyang nararamdaman at galit at huwag ipakita sa kanila. Sa buong panahon, kailangan niyang harapin ang mga tao at mga gawain ng buong Presgrave family, at dapat siyang magkaroon ng pananalig sa kanyang asawa. Ayaw niyang maghinala ng anuman at magtiwala sa kanyang asawa, at wala nang mas mahalaga kaysa magtiwala sa isang taong lubos mong pinahahalagahan. Kabanata 636. Nagpasya si Anastasia na huwag matulog. Umupo siya sa harap ng aklat ng talaang kanan upang basahin ang tungkol sa kasaysayan ng lahi ng mga Presgrave pamilya, sa pamamagitan ng pagsulat ng mahahalagang impormasyon. Tinulungan siya ng matandang Madam Presgrave na maalala ang impluwensya at relasyon ng bawat pamilya. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya sa couch dahil nakakapagod magbasa ng libro. Nang makauwi si Elliot sa gabi, nakita niya itong natutulog sa sopa. Nilapit niya sa dibdib niya ang libro at bahagyang nakataas ang kilay niya. Naisip niya na ito ay parehong nakakasira ng loob at nakakatawa. Tahimik siyang umupo sa tabi niya at hinawakan siya sa dibdib nang makita niyang natutulog ito sa hindi magandang posisyon. Ang sopa. Habang natutulog ito sa kanyang mga bisig, yumuko ito at hinalikan siya sa noo. Paano nangyari ang pangingisda? Tanong ni Anastasia habang nakangiti at dahan-dahang ibinuka ang kanyang maganda at mapangarapan na mga mata para mahuli siya. Titig. Napangiti si Elliot na halatang natuwa sa kinalabasan. Maaari mong kainin ang salmon na nahuli ng iyong asawa. Ngayong gabi, nagsaya ba si Jared? Talagang masaya siya, at pagkababa niya sa bangka, nakatulog siya. Naniniwala rin si Anastasia na magiging masaya ang kanyang anak. Kinuha ni Elliot ang genealogy book sa kanyang mga kamay at sinabi sa kanya, "Huwag mong basahin kung ayaw mo. Hayaan mo akong asikasuhin ang mga bagay sa bahay ng pamilya." Umiling siya. "Hindi.
Ikaw ang namamahala sa mga panlabas na gawain, at ako ang hahawak sa sambahayan ng pamilya. Mahalaga. Ito ay nagpainit sa puso ni Elliot dahil ang kanyang asawa ay nag-isip na ng mga paraan upang mabawasan ang kanyang responsibilidad. Habang hinahaplos ang kanyang buhok, sabi niya, huwag kang masyadong mag-alala. Ay, oo, nakausap ko ang isang batang babae mula sa Presgraves ngayon. Ang pangalan niya ay Lorelai, at nabalitaan kong nakikipaglaro ka noon. Siya noong bata ka pa. Pareho kayong malapit sa isa't isa. May ngiti sa mukha, Anastasia. Nagtanong, Sweetheart, magkakilala na tayo simula bata pa tayo. Gayunpaman, siya ay tulad ng aking kapatid na babae sa akin sa aking puso. Maliban doon, wala kaming ibang uri ng pagsasama. Nanlaki ang mga mata ni Elliot sa pag-aalala ng tinakpan niya ang mukha niya. Kamay, talaga, hindi sinasadyang tumaas ang boses niya para maalala, mukhang hindi mo siya kadugo. Paano kung siya? Interesado ka ba? Nang marinig niya iyon, itinoon niya ang kanyang tingin sa kanya at mariing sinabi, magtiwala ka sa akin, Mrs. Presgrave, hindi ko gagawin. Tumingin ka pa nga sa ibang babae kundi ikaw at ang anak ko. Itinaas ni Anastasia ang kanyang ulo para halikan ang pisngi nito at sinabing may kasiyahan, okay, I take your word for. Nagpa siya si Elliot na iwasan ang pagkakaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Lorelai sa hinaharap upang maiwasan ang pagseselos ng kanyang asawa, at hindi niya ginawa. Gusto ni Anastasia na ma-misinterpret ang mga bagay-bagay. Nakaupo si Lorelai sa balkonahe ng kanyang villa, tumitingin sa isang magasin at hinahangaan ang mga alahas na nasa loob nito. Siya pa rin. Nabigla. Tila ang magiging young mistress ng Presgrave family ay parehong maganda at napakatalino. Villano, 58. Ngayon, napakahusay ng ugali ni Sofia. Bukod sa pag-check ng phone niya, bumaba lang siya para sa pagkain niya. Bilang si Arthur ay napaka-partikular sa kanyang kinain, mayroon siyang personal na chef upang ihanda ang kanilang mga pagkain. Dahil bukas ang kasal, gusto niyang masulyapan ang mag-asawa. Pagkaalis niya sa mesa, nakita niyang nakataas ang kilay ng lalaki sa kabilang side para magtanong, may formal gown ka ba bukas? Isang gown. Napakurap siya, iniisip kung saan siya kukuha ng gown. Wala akong gown. Ang meron lang ako ay ang mga damit na madalas kong suotin, matapat na sagot ni Sofia. Sasamahan mo ako sa kasal bukas bilang partner ko, kaya siguraduhin mong hindi ako mapahiya, minsan. Muli, ginawa ni Arthur ang kanyang pahayag. Tumugon siya ng walang anumang sentimiento, kung sa tingin mo ay nahihiya ako, hayaan mo lang akong manatili sa villa. Siya ay nagkaroon. Ginawa na siyang kapareha laban sa kanyang kalooban, at ngayon ay gusto niyang magbihis siya ng maganda. Kapansin-pansin ang ugali nitong hiyain siya, kaya iniwan siya nito at umakyat sa itaas. Kumunot ang noo ni Arthur, ang babaeng ito ay walang pagkakahawig sa isang kasambahay, at sa kabila ng katotohanang wala siya. Hiniling sa kanya na maging mapagpakumbaba, hindi niya magawa ang simpleng kahilingan na maging masunurin. Mukhang kailangan niya itong disiplinahin pagkatapos ng kasal. Kabanata 637. Maaraw din ang umaga noon, at sa wakas ay dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Isang mahinang boses na nagmumula sa direksyon ng banyo ang narinig. Anong problema? Anong nangyari? Nagmamadaling pumasok si Elliot sa banyo. Tingnan mo ang ginawa mo. I told you last night. Pinandilatan siya ni Anastasia sa kanyang pantulog habang nakatayo sa harap ng salamin. Nang marinig niya iyon ay tumawa siya at ngumiti ng malawak. Napasigaw ang kanyang kaibig-ibig na asawa at hindi ito dahil sa anumang pagbabanta, kundi dahil sa isang marka ng kagat sa kanyang leeg. Sige, bagamat siya ay hindi nagpapansinan kagabi, na nakikita sa mga pag-aalala na nararanasan niya, sino ang maaaring sisihin sa kanya kapag ang kanyang asawa ay napakasarap? Nakakatawa ka pa rin. Ang tanga mo. Paano ko makikilala ang mga tao ngayon? Tanong ni Anastasia habang papalapit sa kanya at marahang hinampos siya. Sabi ni Elliot na may pilyong ngisi, let me look a look. Pagkatapos, medyo ibinaba niya ang kanyang pantulog para makita ang kanyang magandang kutis. Ang kanyang balat ay hindi karaniwan, na nagbunga ng isang maliwanag na crimson bite mark. Kaibig-ibig, hayaang gumuhit ng bulaklak ang makeup artist sa ibabaw nito.
Lalong tumindi ang titig ni Elliot nang humakbang ito palapit sa kanya sa sumunod na segundo. Napaatras si Anastasia nang makita siya, hahalikan siya at sinabing, wala nang halik. Tumanggi siya, at may nangingibabaw na tingin sa kanyang maliit, makatarungang mukha, hinayla siya nito, sinabi. Ikaw ang asawa ko, kaya bakit hindi kita mahalikan? Nadama ni Anastasia ang parehong magiliw na init at kahihiyan. Ang lalaking ito ay kumikilos sa matalik na pag-uugali sa buong umaga nang hindi iniisip ang sandali ng araw na ito. Huwag kang gumawa ng gulo. Ang makeup, hinihintay pa ako ng artista. Sa kanyang kahihiyan, sinubukan niya itong itulak palayo, ngunit hinaplos niya ang mukha nito at hinalikan bago idinagdag. Okay, let's talk about it tonight. Tinulak siya nito palabas ng kwarto, at pagkatapos ay nag-aalala siyang tumingin sa marka sa salamin. Dahil nakakahiya ito, hindi ito isang bagay na hindi dapat ipakita sa sino mang random na tao. Ang bagay ay malapit na siyang mag-makeup at walang paraan na maitago niya ang marka ng kagat. Wala siyang choice kundi panatilihin ang kanyang mga daliri, crossed na ang makeup artist ay magagawang itago ito. Ang mga crew na binubuo ng mga nangungunang makeup artist ay naghihintay na gamitin siya. Ang makeup artist ay nagulat nang makita ang magandang balat ng nobya ay nasa napakahusay na anyo. Kahit na hindi siya naka-makeup, ang kanyang mukha ay maseselan at makinis na may mahusay na tinukoy na mga tampok ng mukha. Napakaganda mukha. Kara-rating lang ni Mason sa villa ni Katrina. Marami siyang trabaho simula pa lang nagsimula siya sa kumpanya. Hindi napigilan ni Katrina nang makita ang kapatid na nakatingin sa direksyon ng banquet hall, na kinukutya ito sa pagsasabing. Nagagalit ka ba sa akin dahil pinigilan mo akong pakasalan si Anastasia noon, Mason? Tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Wala akong future sa kanya. Tumingin siya sa kanya. Napabuntong hininga si Katrina at sinabing, naging mas maganda at matikas si Anastasia, at mas magmumukha siyang isang mayamang young mistress. Hindi natugma ang sitwasyon ng pamilya namin sa kanya ngayon, she said. Huwag kang mag-alala, Mason. Tinanong ko siya, at sinabi niya na babantayan kanya sa trabaho sa hinaharap, dahil may utang siya sa iyo. Sinabi ni Mason sa kanyang kapatid na babae, Kat, huwag mo nang pag-usapan ang nakaraan sa harap niya. Matroma lang siya. Sumigaw si Katrina, hindi pwede. I have to remind her often that it was you who never left her side when things are hard for her, at dahil din sa iyo kaya nabuhay ang anak niya. Hindi lang ikaw ang tagapagligtas niya, kundi ang tagapagligtas din ni Elliot. Tumigil ka na. Gusto ko lang maging kaibigan ni Anastasia ngayon. Ungol ni Mason, at namula ang mukha niya sa galit. Mali ba ako? Buhay pa ang anak ni Elliot, salamat sa iyo, at dapat tayong gantimpalaan ng bukas palad at yumaman tayong lahat. Hindi napigilan ni Katrina na dumura. Kapag banggitin mo itong muli, hindi kita patatawarin, babala ni Mason sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ay lumabas na siya. Habang nakasandal si Katrina sa pinto, kitang-kitang nakatutok ang mga mata niya sa kung anong plot at scheme. Dahil hindi gustong ituloy ni Mason ang bagay na ito, malamang nahihilingin niya sa mga Presgrave na bayaran ang utang na ito sa ngalan niya. Ngayon lang nakadalo si Francis sa kasal ng kanyang anak dahil sa kanyang mga trabaho. Umalis siya ng madaling araw upang makita ang kanyang apo dahil gusto niyang si Anastasia ang magmana ng kanyang negosyo at kumpanya, at ito ay maipapamana rin sa kanyang apo. Ayaw niyang hanapin ang susunod na maliwanag na tagapagmana dahil labis na nadurog ang puso ni Naomi. Kabanata 638. Binalak niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang kanyang anak na babae at apo. Dahil siya ay may kahangahangang manugang, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagretiro. Si Nigel ay isa sa pinakamagagandang lalaki ngayon at siya ay tila masigla sa madaling araw. Ang dalawa pang pinakamagandang lalaki ay mula sa Presgrave family na ang isa sa kanila ay si Jacob. Nakadalo siya sa kasal since lolo niya si Mr. Ang simula na pinsan ni Presgrave, at dahil dito ay nakakuha siya ng pwesto sa reception. Si Louis, ang kapatid ni Lorelai, ang iba pang pinakamagandang tao. Ang tatlong pinakamahuhusay na lalaki ay nakipagsosyo sa tatlong kabataang babae mula sa Presgrave family, na ginagawa itong isang buong kapakanan ng Presgrave. Lolo, niyakap ni Jared si Francis. Jared, hayaan mo akong tingnan ka ng malapitan. Oh,
tumangkad ka na naman at sa hinaharap, sikapin mong maging matagumpay tulad ng iyong ama. Nag-isip si Francis, babantayan ko ang development mo. Oo, siguradong magiging kasing kaya ko si Daddy, confident na sagot ni Jared. Ang kanyang pangalan ay nakarehistro pa rin bilang Jared Tillman, ngunit pagkatapos ng kasal, legal niyang ipapalit ang kanyang pangalan kay Jared Presgrave. Bahagyang namumula ang mga mata ni Francis at nangingilid ang mga luha. Matapos ang lahat ng mga hindi magandang pangyayari na naganap, biniyayaan pa rin siya ng isang kaakit-akit na munting apo pati na rin ng isang mabait at tapat na anak ng babae. Dinadala ka ni Lolo para makipaglaro. Inakay ni Francis si Jared palabas pagkatapos niyang magsalita. Sa Villa number 58, excited din si Sofia ngayon. Bumangon siya sa kama kanina para tingnan ang mga tanawin mula sa kanyang bintana. Nang mga sandaling iyon, may kumatok sa pinto niya. Nang buksan niya ang pinto, binati siya ng isang babae at sinabing, "Ako ang manager ng concierge department, Miss Goodwin. Dumating na ang iyong mga gown, kaya't mangyaring bumaba at pumili." Biglang naisip ni Sofia ang sinabi ni Arthur at hindi niya inasahan na susurpresahin siya nito sa pagkuha sa kanya ng gown. Then, tumango siya at bumaba kasama sila. Nakita niya ang isang hanger cart na may suot na mahigit 10 evening gown habang may nagtutulak ng cart sa hall. Ang mga ito ay mga nakakamanghang gown na tiyak na gawa ng mga kilalang fashion designer. Inabot ni Sofia para magpasya ng paisa-isa dahil mayroon din siyang sariling estilo at kagustuhan sa kulay. Ang gown na napili niya ay stunning light champagne color with a U-shaped neckline and 2 strands of light veil covering the shoulders. Ganyan ang disenyo, ay nagpapakita ng napakarilag na collarbone at mga linya ng balikat ng isang babae. Tungkol naman sa disenyo ng waistline, ito ay pinares sa isang magaan na tela na palda na palamuti na kumikinang na may maliliit na bituin na parang kumikinang, ang buong kombinasyon sa kanyang sarili ay mukhang napakaganda. Kukunin ko ito. Oo, darating ang makeup artist sa loob ng kalahating oras para mag-makeup. Salamat. Pumili rin si Sofia ng isang pares ng sapatos na may mataas na takong na tugma sa kanyang kasuotan. Wala siyang ideya na si Arthur ay nagplano ng ganoong pagtrato sa kanya para hindi siya mapahiya. Nalito siya dahil mapipigilan niya sana itong dumalo sa kasal kung naniniwala siyang ipapahiya siya nito. Sinusubukan ba niya akong ibaba? Sa bridal dressing room, nagpalit si Anastasia ng kanyang wedding gown. Isa itong French court dress na may eleganteng off-shoulder na disenyo. Ang gown ay ganap na pinalamutian ng mga handmade na diamante sa mas malapit na pagsusuri, na ginawa itong isang napakamanghang obra maestra. Bawat isa sa mga hugis bituin na brilyante na nagpapalamuti sa kanyang manipis na baywang ay maganda at kaakit-akit sa sarili nitong paraan. Ang hemline ng gown ay naka-estilo ng hindi nawawala ang kagandahan nito dahil gumamit ito ng mga elementong hango sa mga kultura. Ano sa tingin mo ang pampaganda, Mrs. Presgrave? Tanong ng makeup artist. Ang salamin ay sumasalamin sa isang napakarilag na babae na nagniningning ng biyaya at kaakit-akit na mga katangian, siya ay talagang makapigil hininga. Ikiling ni Anastasia ang kanyang leeg at tumango, magaling. Itinago ng foundation na ginamit sa kanya ng makeup artist ang bakas ng kagat sa kanyang leeg. Kanina pa ito nakatago, medyo namula siya sa pisngi. Sa sandaling ito, lumapit kay Anastasia ang 3 tao na nakabihis ng maayos para sa okasyon. Ang isa sa kanila, na mas bata sa kanya ng 2 hanggang 3 taon, ay pinuri, "Miss Anastasia, napakaganda mo. Tanging isang napakagandang kagandahang tulad mo, Miss Anastasia, ang karapat-dapat sa aming tiyuhin." Sinubukan ni Anastasia na pigilan ang sarili sa pagtawa sa tuwing maririnig niya ang mga salitang ito. Si Elliot ay itinuring na parang tiyuhin sa grupo ng mga batang miyembro ng Presgrave family noong siya ay 29 na taong gulang pa lamang samantalang siya ay nagpapahayag sa kanila ng tiyahin sa edad na 25. "Napaka-gorgeous din ninyo lahat ngayon," papuri niya. Magkasing edad lang silang 3 at pare-pareho lang ang makeup habang lahat sila ay nakasuot ng purple. Kabanata 639. Sa sandaling iyon, may pumasok na nakangiti at nagsabing, "Mrs. Presgrave." "Miss Lorelai," sabi ng 3 babae nang lumingon sila para batiin siya. "Pumunta ka at kumagit," sabi ni Lorelai sa kanila. Umalis ang 3 babae dahil alam nila ang kanilang lugar. Habang tinitingnan ni Lorelai si Anastasia,
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at inggit. Pamilyar siya sa lahat ng bagay tungkol kay Anastasia kabilang ang pagkabata ni Anastasia, ngunit wala siyang ideya tungkol sa kapangyarihan na nagpapabago sa babaeng ito sa kung sino siya ngayon. Ang kalmado, kakisigan, at kumpiyansa sa sarili ni Anastasia noong panahon na iyon ay tila espesyal na kagustuhan ni Elliot para sa kanya, at naisip ni Lorelai na ang kumpiyansa ay nagmumula sa batang pinagsaluhan nila. Nakakahinga ka. Kapag nakikita kita, gusto kong makahanap agad ng pag-ibig. Napabuntong hininga si Lorelai. Anong klaseng tao ang gusto mong maging partner mo? Tanong ni Anastasia, baka sa mukha niya ang kakaibang ekspresyon. Wala pa akong nakikilalang lalaki na nagpapatibok ng puso ko, sabi ni Lorelai habang nakangiti at umiling. I hope you find your soulmate soon, sinsero na sabi ni Anastasia sa kanya. Salamat, tugon ni Lorelai habang inaabot ang wedding gown ni Anastasia. Tinanggap ni Anastasia ang kabaitan ni Lorelai. Tiningnan ni Anastasia ang oras pagkatapos ayusin ni Lorelai ang kanyang damit at sinabing, sa loob ng isang oras, ito ay magiging isang mapalad na oras. Narinig kong dumating na ang mga bisita. Magiging mataong ang isla ngayon. Sa puntong ito, maririnig ang mga sunod-sunod na yabag mula sa hagdan. Itinulak ang pinto at tumambad si Elliot na papasok na nakasuot ng itim na suit. Sa halip na karaniwan niyang kurbata, nakasuot siya ng itim na bowtie, at ang maitim na sapphire cufflink ay naglabas ng pambihirang at labis na aura, na ginagawa siyang mas mature at kaakit-akit. Siya ay tumingin sa kanyang buhok slick likod, at ang kanyang buhok ay suklay sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang matalas na tampok sa mukha ay nagpapalabas sa kanya na kaakit-akit at sunod sa moda. Nagulat si Elliot nang makita si Lorelai, ngunit ang kanyang tingin ay magiliw na naakit sa kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka habang tinitingnan niya si Anastasia. Nahihiya si Anastasia nang matitigan siya, pero naakit din siya sa gwapo nitong hitsura ngayon. Sa sobrang pagmamahala nilang dalawa nakalimutan nilang may third party sa tabi nila. Tumingin sa kanila si Lorelai habang nakikita ang tingin para itago ang liwanag sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang ibinuka ang mapupulang labi, na parang may tinatago. Lorelai, maaari ba akong makipag-usap sa aking maikling? Tanong ni Elliot, asawa noon lang niya napagtanto na siya ay isang third wheel. Hindi ko na kayo guguluhin kung ganoon, nakangiting sabi niya. Pinulupot niya ang malakas na braso sa baywang ni Anastasia at niyakap ito ng mahigpit, inilapit ang magandang mukha nito sa kanyang mga mata. Akala ko karaniwan kang maganda, ngunit hindi ko inaasahan na mas lalo kang gumaganda, dagdag niya, na mamaos ang boses at nagniningning ang mga mata sa paghanga. Inakala rin ni Anastasia na siya ay kaakit-akit at mapang-akit, ngunit hindi niya ito inaasahan, para maging drop-dead gorgeous ngayon. Mr. Presgrave, malapit na akong maging Mrs. Presgrave. May sasabihin ka ba sa akin? Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito para maamoy ang cool at charming, hininga sa kanyang katawan. Congratulations, Mrs. Presgrave. Sumili ang malalim ng ngiti sa labi ni Elliot. At binabati kita, Mr. Presgrave. Idiniin niya ang labi niya sa labi niya habang nakangiti ito. Hindi niya napigil ang halikan siya dahil napakaganda niya. Ang orihinal na mapupulang labi ni Anastasia ay kaibig-ibig, ngunit si Elliot ay nabasa ang mga ito at pinaganda ang kanyang kagandahan. Lumabas si Lorelai sa villa at pumunta sa field kung saan lumapit sa kanya ang tatlong babae, na tinawag siya ng isa bilang Miss Lorelai. Tila hindi niya ito narinig dahil naliligaw siya sa kanyang pag-iisip, at ang tatlong babae ay hindi maiwasang magkatitigan. Ano ang malalim na iniisip ni Miss Lorelai na hindi niya alam ang aming diskarte? Lumipat si Lorelai papunta sa isang open space. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga bisita, na parabang napuno siya ng lungkot. Kabanata 640. Lorelai, mayroon kang isang tungkulin na dapat mong gawin. Hinding-hindi mapapasa iyo ang buhay mo kung hindi mo ito tutuparin, sabi ng ama ni Lorelai. Tatay, bakit bawal akong bumalik ng bansa? Gusto ko siyang makita, miss ko na siya. Hindi mo kaya. Dapat mong sugpuin ang iyong nararamdaman at maglaan ng oras para magpakita sa harap niya. Lorelai, ikakasal na siya. Dapat bumalik ka sa bansa para dumalo sa kasal niya. Napapikit si Lorelai habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi.
Pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kung ang Presgrave family ay hindi nagkamal ng gayong masaganang kayamanan, walang mga ideya tungkol sa kanila. Sino ang hindi magiging isang halimaw na may berdeng mata kapag si Elliot lamang ang nagmamay-ari ng isang kayamanan na katumbas ng isang maliit na bansa? Gayunpaman, may mga mahigpit na alituntunin sa pamilya na pumipigil sa mga Presgrave. Para bang ang gumagawa ng mga pagsubok ay dumanas ng paghihirap ng pagiging napapaligiran ng matako at mga kaibigan, gumawa siya ng isang nakaugaliang sistema na ipinasa sa henerasyon sa bawat henerasyon. Upang maiwasan ang mga komplikadong sitwasyon at labanan sa kapangyarihan, ang pagtatrabaho sa Presgrave Group ay hindi limitado sa Presgrave. Sa makatuwirang sabihin na si Elliot ay nagtataglay ng bawat sentimo na mayroon ang pamilya, samantalang ang iba ay maaari lamang magtatag ng kanilang sariling negosyo. Hindi nila ma-enjoy ang kahit kaunting pera na dinala ng Presgrave Group. Kahit na nakamit nila ang tagumpay sa bawat industriya salamat sa impluwensya ng pamilya, ang isang nagniningning na bituin ay hindi maikakailang mapatla kumpara sa maliwanag na buwan. Ang sakam na palaka sa kanila ay unti-unting pinakain sa paglipas ng mga araw, kaya't ang matinding pagnanais na angkinan ang lahat. Tulad ng mga sakam na ministro ng bansa, sila ay papalapit ng papalapit sa trono upang sakupin ito at hawakan ang lahat. Gayunpaman, ang pamilya at ang karangalan ng pamilya ay palaging iisa, ang komprehensibong sistema ay may kasamang mga patakaran na maaaring maprotektahan sa iba pang miyembro ng pamilya. Kaya, naging sila, hindi kailanman pinabayaan sa kabila ng mahigpit na mga patakaran. Iyon ay ang kasal ni Elliot, kung saan naruroon ang lahat ng matatandang miyembro ng pamilya ang mga sakam na ahas, at sa ilalim ng maayos na harapan ay mga calculative scheme. Nakasuot ng puting suit, si Jared, ang munting prinsipe, ay pumasok sa makeup room ni Anastasia. Niyakap niya ang kanyang ina bago siya pinalaki. "Mommy, ang ganda-ganda mo." Dahil sa tren ng damit pangkasal, hindi niya nagawang gumanti ng yakap, kaya yumuko siya para haplasan ang ulo nito. Ang kanyang mga mata ay nahadjap ng init habang nakatingin sa mukha na kahawig ni Elliot. "Jared, masaya ka ba?" "Ganap, maari akong mahal ni na Daddy at Mommy habang buhay." Walang dahilan para magalit siya, dahil gusto niyang may kasama siyang nakababatang kapatid. "Oo, mamahalin ka namin magpakailanman." Namula ang mga mata ni Anastasia dahil sa biglaang lungkot. Si Jared ba ay magiging katulad ni Elliot sa hinaharap? Pagdating ng panahon, madudurog ba siya sa bigat ng mga responsibilidad na dapat niyang pasanin bilang padre de pamilya? Akala niya ay maaaring lamaking masaya si Jared nang walang pag-aalala at pakasalan ang isang taong mahal niya sa palabas. Dahil sa kanyang katalinuhan at kakayahan, magiging no-brainer para sa kanya ang makakuha ng disenteng trabaho tulad ng isang doktor o abogado. Gayunpaman, ang maliliit niyang balikat ay pasan na ngayon ang bigat. Nataranta, hinayla siya ni Anastasia sa kanyang mga bisig bago siya binigyan ng halik sa ulo. "Mommy, anong meron?" Ramdam ni Jared ang bahid ng kalungkutan sa kanya. "Wala lang. Hayaan mo lang akong yakapin ka saglit. Hindi kita niyakap nitong mga nakaraang araw." Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Hindi nagtagal, may pumasok na staff para ipaalam sa kanila na oras na. "Mommy, magiging page boy ako sa isang flower girl. Napakaganda mo." Hinaplos ni Anastasia ang kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, dalawang matikas na babae ang pumasok sa silid. Ito ay ang lola ni na Kendra at Elliot, si Elira. "Mrs. Presgrave, oras na. Hayaan mo kaming i-escort ka doon." Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.